Mga kapaglaom, if you would come across a filthy, rugged, smelly old man on the streets, would you help him? Or would you turn a blind eye? Think about it, mga kapaglaom, and join us here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Good day, everyone, and welcome to Let's Pray Pilipinas. We praise God for giving us another beautiful day and for waking us up to be here once again and with you, mga kapaglaom. Today, joining us is almost 1 year nga wala po nato nakauban din sa studio, mga kapaglaom, but now by God's grace atong makauban, mga kapaglaom, mulilain si Kapaglaom Kevin. Good morning, Kapaglaom Kevin. Yes, good morning, Kapaglaom Giselle. Welcome back. Yes, I'm so happy and blessed. Amen. Nga gitugutan sa Ginoo nga makigkauban usab ako kaninyo, mga kapaglaom, and hopefully nga kini nga programa kanunay magahatag kanatog panalangin sa matag usa kanato. So atong ipasalamatan ang buhi nga Dios na ini nga higayon nga diin mag-uban na usab kita, mga kapaglaom, because here in Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom, you don't have to pray alone. So before nato sugdan ang mga pagbasa sa atong mga prayer request, mag-ampo usa ta. Let us pray. Among dalaygon ug mahigugmaon nga Dios, among gipasalamatan ang usa ka maanindot nga pribilehiyo niining takna sa kabuntagon nga diin kami magatawag sa imo ang gamhanan nga ngalan ug magatugyan sa among kinabuhi, magatugyan sa among mga pagabuhaton sa tibok nga adlaw ug labaw sa tanan, o Dios, magatugyan sa among tagsa-tagsa ka espiritual nga pagkinabuhi nga mahimo kaming andam unya sa imong pagpadayag. O Dios nga balaan, among gipasalamatan ang imong pagtubag nining among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Kapaglaom Kevin. Mga kapaglaom, amo kamong giawhag sa pagpadala sa inyong mga prayer requests and praise reports. Doon na tayo hotline numbers makita sa inyong mga screens, mga kapaglaom. Ug ayaw kong kalimot, kung kamo naglantaw sa inyong Facebook Live, mga kapaglaom, you can comment down sa toong comment section nga to ang mga prayer partners around the world anda makig-uban kaninyo sa pag-ampo. Kung kamo naglantaw sa inyong GSAT Channel 37, maayong adlaw, mga kapaglaom, ug daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanatong tanan. Yes, mga kapaglaom, nagpasalamat kita sa atong mga viewers ug sa atong mga prayer partners nga kanunay gayon nagasuporta sa atong programa, ug usab ato ang ginaabi-abi ang ato ang mga kapaglaom nga nakaron sila ang mga panimalay, kauban silang mga pamilya nga nagalantaw sa ato ang programa ug nagasunod usab sa mga pag-ampo nga ila kining ginaapil sa ila ang mga worship karong mga taknaa, ug ato asab gi pahibalo sa ato ang og ipahinumdom sa atong mga kapaglaom nga magasunod sa ato ang programa sa matag buntag, ug apil na usab kini ang atong programa sa Sabado ug Domingo dinhi sa Let's Pray Pilipinas. That's right, Kapaglaom Kevin, and of course, we would like to remind you, mga kapaglaom, kung confidential inyong mga prayer request, dili mo ganahan nga isulti dinhi live. Mga kapaglaom, you can state confidential sa inyong mga prayer request ug ato ng ampuan off-air, mga kapaglaom. Now, we will be reading sa inyong mga prayer requests nga gipadala din hiya sa itong programa Let's Pray Pilipinas. Atong pagasugdan sa gipadala ni Johnny Tabuklaon o sa ka-church elder din haa sa Initaw SDA Church. Let us pray alang sa iha complete healing gikan sa sickness, mga kapaglaom. And another we have from my prayers para sa ihang anak nga si Bebs, no, nga iswab test sila karon nga unta negative lang ang resulta, mga kapaglaom. 4349. Let us pray alang kang Andre Neil Onglas for his board exam tomorrow and Friday nga mag-successful unta siya. I think this is today and tomorrow, yes. Kapaglaom Kevin. Mga kapaglaom, let us also pray 0101. Please pray alang sa complete
healing gikan siyang sakit nga diabetes. We will also be praying for 8331 mga kapaglaom paapil sa pag-ampo alang sa iya nga anak nga unta maapil siya sa parinyo sa iya nga trabaho. So ato silang ubanan karong adlaw sa pag-ampo mga kapaglaom. We have Sister Moneth Balauro. Please continue praying alang kang Lizzie May Nuria na siya stage 1 cancer mga kapaglaom mag-undergo siya og chemotherapy. Let us pray alang sa iya nga healing ug nahinaot sila nga mo na ang first ug last niya nga dose, no? And God willing mga kapaglaom anaa pud tay prayer request gikan kang Nati Villaba. Prayers alang siya nga family nga doon na sila mga challenges karon kapaglaom Kevin labi na gyud sa health nila nga aspect mga kapaglaom ana say ang asawa nga naglisod og tan-aw sakit pod ang iya nga paano ug maglisod siya lakaw for almost 2 years na mga kapaglaom palihog ato ni silang ubanan sa pag-ampo karong adlaw. So atong hangyoon si kapaglaom Kevin to pray with us. Yes, mga kapaglaom, ang atong buhi nga Dios kanunay nagalantaw sa ato ang mga kondisyon karon ug ato kining idangop kaniya. Mag-ampo kita. Among dalaygon ug mahigugmaon nga Dios. Among gipasalamatan amahan nga ikaw nasayod sa among mga tagsa-tagsa ka sitwasyon. Ug ikaw nagalantaw ka namo ang adunay kaluoy. Ug nining taknao Dios among gipangayo ang kapasayloan sa mga sala. Ug among ituboy diha kanimo o Dios ang among mga kapaglaom nga nagapadala sa ilang mga hangyo sa pag-ampo. Una din na o Dios among ihangyo si Juni Tabuklaon usa ka elder kini amahan nga nagahangyo siya nga maayo na iyang balatian o Dios. Usab among gidangop diha kanimo ang anak ni kapaglaom May nga si Bebs nga mo agi sila amahan o swab test minaot nga imong ihatag o Dios nga mahimong negatibo ang resulta niini ug mahimong luwas sila amahan sa virus nga na mi kuyanap karon. O Dios amo usab gidangop diha kanimo si Andre Neil Onglas nga mo take sa iya nga board exam karong adlaw o ugma. Hinaut o Dios nga imo siyang hatagan og pinasahi nga kaalam. Amen. Pinumdumi siya sa iyang tanang mga natun-an Yes. nga iya kining magamit sa pagtubag sa mga pangutana. Among gihangyo sa diha kanimo amahan among kapaglaom nga nagapa ampo sa iya nga diabetes. Hinaut o Dios nga imong ihatag kaniya ang kumpleto nga kaayuhan. Ug hinaot nga kini nga kaayuhan iya makita ang imong gahom o Dios nga ikaw ang nagahatag kaniya niini nga kumpleto nga kaayuhan sa iyang balatian. O Dios amo sang ihangyo diha kanimo nga ang among kapaglaom nga hinaot ma-renew siya sa iya nga trabaho o hinaot amahan nga imo siyang providean kauban siyang tibok nga panimalay o pamilya nga sa ilang panginahanglan sa matag adlaw. Ug usab amahan among gihangyo diha kanimo ang usa ka anak nga si Lizzie May Nuria nga aduna siya stage 1 cancer o Dios hinaot nga ikaw maghatag kaniya kaayuhan ug usab palig-on sa ilaa nga tibuok nga pamilya nga sila magasalig kanunay sa imong mga saad o Dios. Ug usab among gidala diha kanimo si asawa ni Nati Villaba. Hinaut amahan ikaw maghatag kaniya og kaayuhan sa mga balatian, magapauli sa maayong panglantaw, magapalig-on sa iyang mga tuhod nga makalakaw siya pagbalik o Dios. Amahan nga balaan among gipasalamatan nga ikaw usa ka mahigugmaon nga Dios andam nga mohatag sa tubag sa imong pag-ampo ngayon sa imong kabubuton o kinitanan mong salig diha kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much kapaglaom Kevin, and thank you so much for sending your prayer request and praise reports mga kapaglaom. Kung naapa kaninyo nga wala pa nakapadala sa ilang mga prayer request, our line is still open for you mga kapaglaom, when we are so ready to pray with you. So mga kapaglaom, atong paghahisgutan karon ang very wonderful topic alang sa tuang tanan kapaglaom Kevin. Yes. And
this is very timely pod. Ang atong discussion will be about hand in hand. Ang atong quote of the day nagahisgot, the people whom God is leading out in these last days will be troubled, but much evil will be avoided if the followers of Christ will be of one mind, united in plans of action, and united in effort. Wow, that is very blessed a quote of the day for us today, kapag laom, Kevin. Yes. And before I will going to read the news kapag laom, Giselle, nga nahimo nga connected sa ato ang nga topic karon. Just now ni comment si kapag laom letlet nga ang atong gipa-pray nato nga iyang husband nga ma-renew sa trabaho. Praise God kay na-renew gayon. Amen. Kapag laom, Praise the Giselle. Lord. So God is so wonderful. Amen. And He is so loving. So mga kapag laom, yes, usa kanindot kaayo nga paminawon nga we should work hand in hand. And sometimes siguro nagunauna ta nga balik-balik naman ni nga topic kapag laom, Giselle. Yes. Gisumhan na mi ani, sige na mi kaduhog ani. Well, it's just say nga gibalik-balik siya kay it is very important. That's Like right. the news that we have, bag-o lang kapag laom, Giselle, that ADRA works with Adventist Community Services in the Philippines to help families. Tungod kini sa resulta nga nahimong apektado ang atong mga kapaglaom diya sa Central and South Philippines tungod niini nga sigig pag-ulan o sigig pagbaha sa atong mga area. So ato kining gipasalamatan nga adunay initiative nga kining duha ka organization nagtinabangay alang sa pagduso niini nga buluhaton nga makatabang sa komunidad. So this is very related to our topic karon nga nag-uluhan hand in hand magtinabangay kita. That's right, mga kapaglaom gani, very early this day, sayo pod kayong ulan kapaglaom, Kevin, and gani nabalita nga doon na po pipila sa atong mga lugar din sa Pilipinas nga wala pa gyud naghuno ng ulan, anya nagsigig landslide, no? Sa atong ipasalamatan ang isa lang ni ang ADRA og ang Adventist Community Services in the Philippines nga nagtabang, no, nag-support sa atong mga kaigsuunan ato ang mga brethren sa lain-lain nga dapit alang lang gid ma-meet ang ilahanganin. So unsa man gyud kay importante ang pag-serbisyo sa atong isigga ataw mga kapaglaom. Ngano pod nga ginahimo man ni kapaglaom, Kevin, sa ubang tao, no? Nganong naaman sila initiative to help or to serve others? Yes. Mga kapaglaom, as Christians, as the follower of Christ, mangutana ta unsa man ang ako nga mission. That's a very important question because mao na naghatag kanato og rason nganong magkinabuhi tas matag adlaw. Now if we look to the life of Jesus, the method of Christ alone atong mahibaw-an diha kapag laom, Giselle, labi na sa nasulat da sa Ministry of Healing page 143. Na ay nindot kayo nga mensahe nga gipahinumdom sa matag usa kanato nga nag-ingon. We have these lines, mga kapaglaom atong pagbabasahon. Christ's method alone will give true success in reaching the people. Tinuod nga kalampusan. Dili siya ingon nga basta-basta or di siya ingon nga taphaw lang nga kalampusan, but true success. The Savior mingled with men as one who desired their good. He showed His sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence, and then He bade to follow Him. So kung atong ikwaon ang mga punto diri na alay 5. First is He mingled with them, nakig-uban sa kanila. Then He showed sympathy. Aduna siya kaluoy og pagtabang kanila, and then He ministered to their needs, meaning ang mga panginahanglan nila iyang gihatag. And then He won their confidence, and then He bade to follow Him. So the need nga gi-answer ni Ginoong Hesus with regard to their spiritual is also the same ang iyang need nga gi-answer when we talk about sa ilang physical needs. So yes, ang atong mission kapag laom, Giselle, is to help them also nga ma-meet nila ilang mga physical needs. That's right. Just what Jesus Christ did when He was still on earth, mga kapaglaom, no? So daghan sa ato ang mga agencies, mga development center karon, or bisan lain-lain mga grupo or klase sa tao nagkahiusa sa pagtabang sa isig katawo pod, mga kapaglaom, sa lain-lain pod nga pamaagi, no? Diya sa pag-provide og financial
or paghatag og libre nga mga operation or sama sa mga medical missionary nato mga kapaglaom and kapaglaom Kevin no nga usahay mohatag ni sila libre nga mga check-up, naghatag og libre nga mga medicine o sa lang ni ka maagi mga kapaglaom sa daghang pamaagi mga kapaglaom nga posible natong matabangan atong isig katawo sama si imong giingon kaganina nga I'm sure nga kining mga tawhana no nga kaning nahimong panalangin si isig katawo ilang gikuha ano example si Jesus Christ. Yes, and kapaglaom Giselle, like what you said nga adunay mga tao nga gitawag sa Dios, kitang tanang gitawag ta sa Ginoo nga magahimo ani nga mission. Kay para kang kinsa man ni. Who is it for? Para kang kinsa man ning serbisyo. Makapaglaom even Jesus Christ nga ang iya nga pag-anhi sa kalibutan is also to bring the good news of salvation, to deliver the truth sa mga katawhan. Pan iya usab gihatag sa iyang mga nagasunod kaniya ang ilang mga physical needs. So kini nga mga work, like we said, medical missionary works, para kini sa mga katawhan nga ninginahanglan usab sa kamatuoran. That's right, mga kapaglaom. Even Jesus Christ told us na kung ato nang himuon sa atong isig kataw, sa marapod nga ato ning gihimo sa iyaha mismo mga kapaglaom. So daho kay nga privilege kapaglaom Kevin when we help one another, when we help those stranger kanang mga tawo nga wala gyud nato na meet before. The same as ato pong natabangan ang Ginoo nga ma-meet ang physical need, ang emotional need, and spiritual needs sa atong isig katawo mga kapaglaom. So how can we do it kapaglaom Kevin? Unsaon man nato pag buhat ni ini nga mission labi na karon nga very limited ang ato ang paglakaw-lakaw sa mga lugar, limited ang pag-meet nato sa ato ang mga pag-meet nato sa needs sa atong isig katawo. Yes, when we go back sa Christ method alone, first is He mingled with them. It means that we need to connect with people. We need, kinahanglan nga naatay connection sa ilaha. Kinahanglan that we should gain their trust sa atua. I remember sa among training sa una kapaglaom Giselle, as a volunteer sa response team, kung naay mga emergency, naay mga madisgrasya ba diha or naay physically injured, first gid nimong buhaton is to make connection. Imo siyang itap, maistorya kaniya, magpaila kaniya, then you ask question. So kinahanglan kayo ang connection. And then next, human nga nakigmingle si Jesus Christ, ang iyang gihimo is napakita siya og simpatiya. So it means nga nakighiusa siya sa unsa man ang gibati sa mao nga tawo. So buot pasabot nga kinahanglan to masabtan kung unsa ilang emotional needs also. Kung unsa ang ilang mga gipangbati, na ba sila mga kasakit, naglisod ba sila, and then human ni ana nato mahatag ilang panginahanglan. So it means we need to study. We need to kinahanglan nato ni siya nga pagatunan mga kapaglaom. And then after that, human nga mahatag ilang panginahanglan and makita na nato nga nawin na nato ilang confidence, and we can bid them to follow Jesus Christ. So mga kapaglaom, all these things, kaning mga butanga, mahimo lamang kini siyang posible alang kanatong tanan, inubanan sa tabang sa balaang espiritu. Amen to that kapaglaom Kevin. Mga kapaglaom, gani it may seem redundant or unimportant sa to ang tanan. Sige lang taghisgot og service, sige taghisgot og mission, no? Balik-balik na usay annoying na kay sa ears mga kapaglaom. But we should all be constantly reminded of our mission, and that is to serve hand in hand, helping one another, reaching out with kindness, just as Christ reached out to the people with healing in His hands when He walked where He walked. Because let us follow mga kapaglaom His example set for us. No, lain-lain na ito ang mga gasa sama sa ito nahisgutan. Dapas episode na gid mga kapaglaom. Lain-lain na ito ang mga gasa kapaglaom. Yes, Kevin. And just want to add mga kapaglaom, importante kay that we need to do this through the medical missionary work. This is very effective. Labi na karon nga daghan na kay mga balatian mga kapaglaom, and especially sa atua nga kita mismo ang magdala sa mao nga mission. We need to be also following the medical missionary
principles nga mag-atiman sa itong panglawas ug kay tungod atong nahibaw-an mga kapaglaom that our body is the temple of the Holy Spirit. Amen to that. Thank you so much for joining us in discussion, mga kapaglaom. And of course, mo-proceed ta sa itong second round of prayer. But before that, mga kapaglaom, ani ako'y basahon. The Lord will certainly hear and answer the prayers of His workers if they will seek Him for counsel and instruction. Mga kapaglaom, ani ay prayer request nga gipadala nga to nga sender 8900. Mga kapaglaom, please pray nga unta safe ang pagpanganak sa iyaha nga misis nga si Razel Donna. So atong i-appeal iyaha nga pagpanganak, mga kapaglaom. 9761 unta makita na pud sila pamaagi aron makauli na sila samtang dili pa apiki ang panahon, no? So mga kapaglaom, atong i-appeal ang atong mga kapaglaom nga gusto mo uli sa ilahang panimalay. And another prayer request, 8912, prayers nga unta makita na pud siya part-time job samtang siya naga-process pa sa iyahang papers. Mga kapaglaom, 4965, prayer request pod alang sa mga kapaglaom, sige pangalan og si Rolly Umipig and si Chambing nga naa sila bati nga anxiety karon, mga kapaglaom. Si Benny Fuentes pod nga unta maayo na siya sa iyang balatian. We have Nestor Huliganga nga unta makadungog na siya kay medyo hinay iyang pangdungog, mga kapaglaom. Si Merlin Huliganga pod naa siya kidney stone og hypothyroidism, mga kapaglaom. Og si Ma'am Jen Kilo na naapod siya bukol sa iyang thyroid, mga kapaglaom. Another prayer request, 5254, please include him or hers ato ang mga prayers nga si Sherwin Obshoma, not feeling well sa karon, mga kapaglaom. So we will also pray Jet of Alaniv. Please pray alang kan Jess Sabib Salido, mga kapaglaom, nga operahan siya this morning gikan sa iyang appendix ug unta mag-successful ang mao nga operation. Let us also pray sa ato ang prayer partners pimhiya dinhi si kapaglaom Pastor Quinto, iyang anak nga si Ishan ug si Elaine na confined pa karon sa Miller Hospital, kapaglaom Kevin, agi sa laha nga balatian pod. So atong i-appeal sa pagampo kini nga mga kabataan nga maayo na sa daling panahon. Ani apoy prayer request iken sa atong FB live, mga kapaglaom si Johns Dahunos, prayers nga unta makagawas na sila sa ospital na maulian na iyaha nga anak nga si Prince Dylan nga sige og ubo o gahangos pod. Si Letlet Idubos, praise report si hangi padala, makapaglaom. Thank you for your prayers. Nakarenew na sa work iyaha nga husband. I think mo ni gibasa kanina yung paglaom, Kevin. Praise God to that, no? Kapaglaom Victoria Navarro, please pray for Joy Quezon, admitted due to stroke, mga kapaglaom. Anaapod si Madeline Lulo, please pray for my sister Jessica mga puro nga unta mauli na sa iyaha nga severe headache ug sa iyaha nga pod nga Papa Delphine Diamante nga hatagan siya og maayong panglawas kanunay, mga kapaglaom. Si George Malaki nagpadala pod og prayer request alang kang Del Rosario family ug sa ila pod nga relationship nga unta magkahiusa na sila, mga kapaglaom. And of course, special prayers alang sa tanan nato nga medical missionaries nga kanunay walay undang sa pagtabang sa atong isig kataw, mga kapaglaom. So now, atong hangyoon once again si kapaglaom Kevin to pray with us. Yes, mga kapaglaom, sa makausa ato idoko atong mga ulo alang sa atong pagampo. Among dalaygon ug mahigugmaon nga Dios, sa kanunay kami nagadangop diha kanimo tungod kay ang imong balaang ngalan, o Dios, mao'y hatag ka na mong paglaom nga diha kanimo, o Dios, adunay kalampusan sa matag sitwasyon, adunay kaayuhan sa matag balatian, adunay kalinaw sa matag kasing-kasing. O Dios, nga balaan among ituboy diha kanimo. Sa kapaglaom Rachel sa iyang pagpanganak nga hinaut mahimo kining safe amahan ug makabaton siya og good health labaw usab sa iyang mahimong baby o niya.
Sa Dios among gidangop diha kanimo ang mga kapaglaom nga gusto muuli silang mga tagsa-tagsa ka panimalay ug probinsya. Naot nga makauli sila amahan nga walay mga kakulian. Amo sang idangop diha kanimo o Dios nga ang among mga kapaglaom nangita og mga trabaho, full-time man or part-time, labi na sa mga kapaglaom nga nangita og part-time job, samtang naga-process ang mga papers. Hinaot o Dios nga imong ihatag ang kalampusan ngadto kaniya ug hinaot nga magatubo ang iyang pagsalig o pagtuo diha kanimo. O Dios nga balaan, among idangop diha kanimo sila kapaglaom Rolly, kapaglaom Chambi, Benny, Nestor, Merlin, Ma'am Jen. O Dios, ikaw na sayad silang mga nagkalain-lain nga mga balatian amahan. Hinaot nga imo silang hatagan og kaayuhan, nga uyon diha sa imong kabubuton o Dios. Hinaot nga ilang ilon kanunay nga ang imong gahom mo'y nagahatag kanila og hingpit nga kaayuhan. O Dios nga balaan among idangop diha kanimo sa kapaglaom Sherwin of Sioma. Dili maayo ang iyang paminaw karon o Dios, ug hinaot nga imong panalanginan ang mga tambal nga iyang ginainom o Dios nga maghatag kini kaniya ug kaayuhan sa iyang panglawas ug hinaot nga siya usab magapadayon sa iyang pagkupot sa iyang pagsalig diha kanimo. O Dios nga balaan among idangop diha kanimo sa kapaglaom Jezabel Saledo nga pag-ooperahan o Dios iyang appendix. Usa siya ka batanon o Dios nga nagahangyo nga hinaot mahimong successful ang mga operation ug hinaot nga imong taagan og pagsalig ang iyang tibok nga pamilya nga ikaw dili biya kanila o makig-uban kanila hangtod sa kalampusan sa mga operasyon. O Dios nga balaan among sang idangop diha kanimo ang anak ni kapaglaom Pastor Quinto, sila ni Ishan ug Elaine, ikaw na sa silang kondisyon amahan, hinaot nga imong ihatag ang hingpit nga kayuhan ug ibalik ang kahimsog silang panglawas o Dios. Dios nga balaan sang gidangop diha kanimo sa kapaglaom Jans Dahunos nga hinaot nga sila makagawas na kauban siyang anak nga si Prince Dylan nga mamaayo na kini og mahimo nga makauli na sila silang puloy-anan amahan ug makigkauban sila nga tibuok nga panimalay. O Dios nga balaan amo sang dangop diha kanimo si Joyce Quizon nga na-stroke o Dios. Hinaot imo ang ibalik ang kahimsog siyang panglawas o Dios. Hinaot imo siyang hatagan og kalinaw siyang kasing-kasing. Hinaot o Dios nga imong lig-unon ang tibuok nga pamilya silang pagsalig diha kanimo. Ug among gipasalamatan amahan nga ikaw nagatubag sa pag-ampo ni kapaglaom Letlet alang sa iyang bana nga nakakita og na-renew na sa iyang nga trabaho. O Dios nga balaan amo sa idangop diha kanimo si kapaglaom Jessica ug kapaglaom Delphine, hinaot nga makabaton sila og kaayuhan silang mga balatian ug magapabilin kanila ang maayong panglawas o Dios. Ug hinaot nga ilasab kining pagkapasalamatan diha kanimo pinaagi sa pag-atiman sa ilang matagsa-tagsa ka mga panglawas. O Dios nga balaan among ihangyo nga ikaw usab magapanlangin sa Del Rosario family. Hinaot nga ilang pakigrelasyon sa matag usa mamahimong hingpit kini og labaw sa tanan ang ilang pakigrelasyon diha kanimo. O Dios among gipadayon sa pagdangop diha kanimo ang mga medical missionaries nga ikaw magaprotektar o magapanlangin kanila usab sa mga frontliners. Hinaot o Dios nga ang imong proteksyon anaa kanila. Kini tanan ang salig tugyan diha kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much kapaglaom Kevin and mga kapaglaom for joining us today. We are so happy and we are so privileged to pray with you. Atong hinumduman mga kapaglaom that medical missionary work brings to humanity the gospel of a release from suffering. It is the pioneer work of the gospel. It is the gospel practiced, the compassion of Christ revealed. Of this work, mga kapaglaom, there is a great need and the world is open for it. God grant that the importance of medical missionary work shall be understood and that new fields may be immediately entered. Yes, mga kapaglaom, it may seem redundant and unimportant. It may even be annoying to one's ears. But we should all be constantly reminded of all our mission to serve hand in hand, helping one another, reaching out with kindness. Amen. Thank you so much for joining us today, Kapaglaom Kevin. Mga Kapaglaom, this has been your Kapaglaom Giselle of Hope, Channel Cebu, reminding you that God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Yes, mga kapaglaom, thank you so much yung pakikauban kanamo. And this is your Kapaglaom Kevin of Hope Channel Cebu saying, let us not weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Only here on
Let's Pray Pilipinas! where you don't have to pray alone. Balik, O Diyos, kasi kanan kalimtan mo. Hikap mo lang makayon ako. Kabubukod mo ang matumang, ugma mo mabalik.